Naririto na naman ang pagbabalik ng ermitanyo upang magbahagi sa inyo ng kwento sa Part 9. Mga kaermitanyo, sana walang maskip ng ads. Maraming salamat. Simulan na natin to. Habang nag-inuman kami, merong inilahad ang isa sa mga kaibigan ko. Ayon dito, sa susunod daw ng 2 linggo, merong darating sa aming bayan na mga mayayamang manlalakbay na mga sabugero din. Ang sino man ang lumaban sa mga ito ng tigbakay ay merong matatanggap na pabuya. Hindi basta-basta ang grupong yon dahil meron itong tinataglay. Kaya ang sagot ko, habang nag-iinuman kami, "Saan mo naman nasagap ang balitang yan, Tuper?" Sagot ko, "Kay Mang Badong, yung Kristo sa sabungan ng Santa Barbara. Sa kanya ko nalaman ang lahat ng yan. Marami pa siyang sinabi sa akin pero hindi ko na matandaan. Dahil marami na akong nainom nung mga panahon na yun eh." "Ganun ba? Baka naman bunga lang yun ang iniinom mo, Topper." Sabat naman ni Rex. "Hindi. Totoo ang mga nasagap kong balita. Maging si Mang Kinong alam yan. Malalaman lang natin yan kung makarating yan dito sa atin." Dagdag pa ni Topper. Makalipas ang mga oras, umuwi na nga ako sa aming bahay dahil mag 4:00 na ng hapon. Magpakain pa ako ng mga alaga kong tandang na siyang nagbibigay sa akin ng saya sa bawat araw. At habang pinapakain ko ang mga alaga ko, hindi mawala sa aking isipan ang mga sinabi ng mga kaibigan ko. Yun ang nagpatibok sa aking puso. Ang misteryosong grupo na yon, dahil grupo ito ng mga salamangkerong sabongero. Paglipas pa ng mga araw, kahit nasisilayan ko pa rin ang mga aswang na parating pumasok sa aming baryo, hinahayaan ko lang sila dahil wala naman silang ginagawang masama sa mga tao. Sa pagsapit ng unang araw, dahil sa karunungang naipasa sa akin ng lolo ko, hindi pwedeng talikuran ko ang gawain ito. Ang kailangan ko, pasukin ang magtatari sa kabila ng pagiging sabongero ko. Ginagawa ko ito alang-alang sa gawain ng lolo ko. Ang unang kinakabitan ko ng bulang noon ay isang binatang ubod ng kamalasan. Dahil halos puro talo ang naangkin nito sa mga dayong sabongero. At ang kapalit sa ginawa kong ito ay ang wag lang ipakalat ang aking pangalan. Nagtatari kasi kami sa isang tagong lugar na hindi nakikita ng mga tao. Nagulat sa akin ang mga binatang yon dahil nagawa niyang manalo sa dayo na palagi niyang nakalaban noon. Isa lang ang manok nito noon, nagawang pumatay ng 2. Sa loob ng 2 linggo, puro ganon ang aking ginagawa. Magtataring misteryoso sa aming baryo. Pero hinihintay ko pa rin ang pagdating ng mga dayo na binanggit sa akin ng mga kaibigan ko. Pinili kong itago sa mga kaibigan ko ang aking kasalukuyang ginagawa dahil hindi pa ako handa na malalaman nila ang buong pagkatao ko. Ang mga sabongerong tinulungan ko lang ay yung aping-api sa sabungan. Binabalaan ko rin silang wag lumaban sa aming kababaryo na siyang binigyan nila ng respeto. Magaman ganon ang aking ginagawa,
Nakatutok pa rin ako sa lula ko. Gawa ng may katandaan na rin ito. Yun na din, sa mga panabong kong alaga. Isang araw, habang pasimple akong nagmamasid sa sabungan, nakita ko ang mga mag-amang sabungero na nakaupo sa gilid. Meron itong kasamang binatilyo at pagsilay ko sa mga ito, kitang-kita ko ang isang marka ng kadiliman na bumabalot sa kanila. Dahil sa aking mga nakita, pasimple kong nilapitan ang mga ito. Manong, lumaban din ba kayo ng sabong? Tagasan kayo? Taga Balino lang kami to. Karatig lugar lang. Hinihintay namin yung makakatapat sa mga manok ko dahil gusto kong makabawi sa kanila. Sagot naman ito. Matapos ko yung marinig, nagkunwari akong hiramin yung panabong nila para hipuin yung katawan. Hindi naman tumanggi ang lalaki dahil sinabi kong isa rin akong sabungero. Paghawak ko sa tandang, naramdaman kong lanta yung atay nito. Kaagad pumasok sa aking isipan na kagabi pa lang, hinahawakan ito ng taong gustong kumalaban sa kanila at tinataniman yon ng kakaibang sakit na hindi mapapansin sa laban. Sa puntong yon, nakaramdam ako ng awa sa matinong sabungero na to. Habang hinawakan ko yung manok, ay dahan-dahan kong tinatanggal ang sumpa at sakit sa katawan ng tandang. Manong, sa susunod kapag naghahanda ka ng mga panabong mo, lagyan mo ng buntot pagi yung mga kulungan. Pati asin ha. Nararamdaman kong may gumagalaw sa mga alaga mo. O yan, maganda naman pala ang pagkakahanda nyo sa tandang nyo. Mananalo kayo niyan. Sana nga to. 3 linggo na kaming talo eh. Sunod-sunod na kamalasan. Sige to, alis na kami dahil nandito na yung makakalaban namin. Pagpaalam ng lalaki habang bit-bit yung panabong niyang dalawa. Pasimple kong minamanmanan yung lalaki hanggang sa nakausap na nito ang mga taong makakalaban niya. Unang kita ko pa lang sa mga ito, alam kong hindi maganda ang aura ng mga ito. Makalipas lang ang ilang mga minuto, nasipat kong nilagyan na ng bulang yung manok na hinipo ko kanina. Habang yung 3 lalaking nakausap nito, ganun din ang ginagawa sa kanilang pambato. Kitang-kita ko ang pagngisi nito, nakahawig ng isang demonyo, habang pasimpleng nakatitig sa mamang nakausap ko kanina. Alam kong marami na itong nabiktimang mga mananabong, at maya-maya pa, pumasok na sa ruweda ang iyong dalawa. Gusto kong makita ang reaksyon ng mga ito bago ako alis ng sabungan. Unang bitaw pa lang sa mga tandang, sumimplang kaagad yung mga manok ng 3 lalaki. Kitang-kita ko ang pagkatuwa sa mag-ama nang magawa nilang manalo sa laban na yon. Subalit, bigla akong napatago sa puno dahil nakita kong papunta sa aking kinaroroonan ang paningin sa isa sa mga ito. Pagkatago ko sa puno, lumingon-lingon pa sa paligid yung isa na para bang hinahanap niya ako. Alam nilang may tumulong sa lalaking nakalaban nila at yun ang kanilang hinahanap. Hanggang sa muling nagharap ang dalawa sa pangalawang sultada ng manok ng mag-ama. Subalit maging sa pangalawang laban nila, tila ba walang panama ang mga panabong nila sa mamang matagal na nilang ginagatasan.
Doon ko palang unang nakita na nagawa kong sumagabal sa mga ganong uri ng sabungero. Yun din ang unang rason ko noon kung bakit pinili ko na lamang na maging misteryosong antingerong sabungero kesa sa pagtatari o magtatari. Sa ganito kasing gawain, marami akong masasagasaang mga nilalang ng kaliwa, pati na ang mga aswang, umambabarang at manlalason na nakikihalubilo sa mga sabungan. Matapos ang mga pangyayari, kaagad-ding nawala ang 3 lalaki. Maya-maya pa, lumapit sa akin ang mag-ama. Dala ang 2 bihag. Inalok sa akin ang isa nito, subalit tinatanggihan ko ito. Ang sinabi ng lalaki, "Di bale na, Manong. Halos linggo-linggo din naman akong nakakain ng bihag eh." Tumangaw lang naman ang lalaki habang nakangiti sa akin. Dahil sa hindi ko tinanggap ang kanyang binigay, inaya ako nitong magkape na siyang akin namang pinaunlakan. Habang nagkukwentuhan kami sa kapihan, nabanggit niyang marami daw siyang mga palahing manok na mga panabong sa kanilang bahay. At dahil sa tuwa niya sa panalo, bibigyan niya ako ng mga panabong na palalahiin ko. Yun nga lang, sasama ako sa lugar nila. Maigi ko itong pinag-isipan hanggang sa pumayag na akong sumama sa kanilang lugar. Mga 5:00 na kami nang tahakin namin ang daan papunta sa looban ng gubat. Ito kasi ang daan. Kailangan naming dumaan sa gubat para marating ang kabilang ibayong lugar nito. Pagkarating namin doon, napansin ko ang matalas na pagtitig ng mga tao sa akin doon sa lugar nila. At oo nga pala, yung malaking kagubatan, yun ang namamagitan sa 2 lugar. At nakasulat sa libro ng lolo ko yung lugar na yon, na maraming mga elementong nakatira. Sinabi nitong wag ko na lang daw pansinin yung mga taong yon. Gawa ng ganyan na ganyan lang daw talaga ang mga ito sa kanila kapag nakakita ng dayo. Pero alam ko sa sarili ko na maraming nakatirang aswang sa lugar na yon. Pagdating namin sa bahay ni Tami, nakita ko ngang marami-rami yung mga nakataling tandang. Sinabihan ni Tami ang anak niyang kasama na ilagay muna sa kulungan yung mga manok, habang kami ay dumiretso sa balkonahe ng bahay nito. Ang naroon sa bahay nila, ang 3 nitong anak at ang kanyang asawa. "To, habang hindi pa luto yung bihag natin, magkakape na muna tayo." Tugon nito sa akin. "Salamat, Manong, medyo malamig din pala dito sa lugar ninyo." Sagot ko naman. Makalipas ang ilang mga minuto, marami kaming pinag-usapan nun. Lalong-lalo na yung mga naganap kaninang tanghali dun sa sabungan. Mas lalong sumarap ang aming kwentuhan nang inilabas nito ang tuba at sinabawang bihag ng manok, at inabot kami ng 10:00 ng gabi sa pag-iinuman. Nang biglang makarinig kami ng paghuni sa paligid. Pagramdam kong nasa taas ang nilalang, nagpaalam akong lalabas ng bahay. Pero si Tami nakatulala. Hindi na ako napigilan nito dahil sa bigla itong natigalpo sa hindi malamang dahilan. Paglabas ko sa bahay ng pamilya, sa hindi inaasahan, bumungad sa akin ang mga aswang na nasa kaanyuan ng uwak. Pagkakita nito sa akin, agad itong nagsilundagan sa likod ng bahay ng pamilya.
Nang aking maramdamang tatakas ang mga ito, agad ko naman itong pinigilan upang hindi magawa ang mga balak nito. Hindi pa man nakalayo ang mga nilalang na yon, bigla na lang itong natigilan nang magsalita ko ng, "Subukan niyong tumakas. Babaldahin ko lahat ng lahi ninyo." Nang sabihin ko ito, agad kong ikinumpas ang aking mga kamay at doon lumitaw ang mga anino ng mga puno. Pero nagkusang galaw yung mga kamay ko. Nagsisiyukuan din ang mga yon bilang tanda na naroon ang gabay ng mutya na nilingkuran ng mga ito. Sa puntong ito, wala nang nagawa ang mga ito kundi labanan ako. Maya-maya lang, nagsisiharapan ang mga ito sa akin habang galit na galit. "Pakialamero ka. Ikaw pala ang gumabay sa dalawang yon kanina. Ngayon magbabayad kayo sa akin." Pagbabanta nito sa akin, hinayaan ko lang sila sa kanilang gagawin dahil alam kong malayo pa ang kakayahan ng mga ito laban sa nag-uumapaw kong kapangyarihan. "Sige, bibigyan ko pa kayo ng partida. Babaan ko pa ng husto ang aking presensya at pananggalang. Nakakaawa yung mga sabungirong inapinyong mga aswang kayo." Wika ko sa mga ito. Nang maramdaman ng mga ito ang paghina ko, kagad itong gumawa ng hakbang para palibutan ako. Pangisi-ngisi pa ang isa sa mga yon habang tinititigan akong nakatayo. Sa isang iglap lang, sabay-sabay itong sumugod sa kinaroroonan ko. Pero hindi pa man ito nakalapit sa akin, kaagad itong nagsisihintuan nang lumundag sa ulo nila ang mga anino ng punong kahoy. "Hoy, kayong dalawa naman dyan. Bakit nakaluhod kayo at nanginginig? Nanginginig ba kayo sa galit o nanginginig kayo sa takot?" "Huwag kang lumapit sa amin. Huwag, masusunog kami!" Wika ng isa sa mga ito. "Tapatin niyo nga ako. Kayo ba ang pumatay sa mga sabungirong nakalaban niyo?" Nang sabihin ko yon, walang binigay na sagot ang mga ito. Nang biglang tumawa ang isa sa mga ito, na para bang ginawang biro ang kanilang ginawa. Dahil sa ginawa nito, binunot ko ang kutsilyong binigay sa akin ng asawa ni Tammy nang akmang papalabas na ako ng bahay nila. Gawa ng yung asawa niya nakatulala na lang. Kaagad ko itong itinarak sa puwak ng nilalang na uminsulto sa aking sinabi. Nang gawin ko yon, kaagad bumagsak ang katawan nito at dahan-dahang naagnas. "Yan, magbibiro ka pa? Hindi ako nakipagbiruan sa iyo, kaya huwag kayong tumawa," sabi ko sa mga ito habang pinagmasdan ko ang natitira. "Uulitin ko. Kayo ba ang pumaslang sa mga taong nakalaban nyo sa sabungan?" Nang marinig nito ang sinabi ko, nagkaroon naman ito ng pagkakataon para sumagot. Nilapitan ko ang isa sa mga nakaluhod sa lupa at tinititigan ko ito ng napakasama. Habang gumagapang sa aking mga kamay ang mga aninong aking nakuha sa mga puno. Nang magkatitigan kami, bigla naman itong sumagot. "Oo, kami nga. Pero hindi kami ang kumain sa kanila. Napag-utusan lang kaming pumatay para sa susunod na biktima ng pinuno namin. Patawad. Nagawa lang namin ito para mailigtas din ang aming mga buhay." Nang marinig ko ang sinabi ng mga ito, hindi ko na ito pinalagpas pa. Kaagad kong tinawag ang mga anino ng puno
at pinasuot sa mga katawan nila. Pagsuot ng mga aninong yon, biglang tumuwid ang mga katawan nito na para bang may sariling buhay. Nagulat noon ang demonyong kaharap ko dahil hindi nito lubos mawari kung anong mga naganap sa paligid niya. Nang biglang tumingin sa akin yung isang aswang, nang sabihin kong, "Ano naman ang magagawa mo kung ilahad ko sa iyo ang huli kong alas? Sinasabi ko sa iyo, demonyo, hindi pa yan ang nakakatakot na bagay na nais kong ipakita sa iyo." Matapos ko itong sabihin, kaagad kong inutusan ang mga anino para kunin yung mga butong na agnas. At sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang pagdating ng mga dayo sa ibang lugar sa kanilang bayan. So mga kaermitahan nyo, ang angas nitong si Chris, no? Diba sa bungero siya tapos nagtatari din siya. Yun nga lang, lihim yung pagtulong niya. Tapos ito na, dahil sa ginagawa niyang pagtulong sa iba, meron siyang nasasagsaang mga nilalang. Ayos, mas lalong gumanda ang kwento. Sana subaybayan niyo pa rin ang ating channel upang marinig niyo ang sunod na kabanata. Maraming salamat.